Pinangalanan na ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta si Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na may-ari di umano ng 2 offshore bank account sa Cayman Islands. Nako, lagot na. Kung inyong matatandaan nitong July 10 lamang, itinatanggi ni Comelec Chairman Garcia sa media na wala di umano siyang mga offshore account. Pero ano ito? Makita natin kung talagang merong account sapagkat ang sabi po ni Chairman George Garcia nung siya po ay nagpa-interview sa media at palagay ko ay alam na po ninyo, wala po ako kanyang kahit isang bank account. Sinabi pa nga niya na saksi ko ang Diyos. Sa ating saksi, wala po kahit anong foreign account. Napakataas ng respeto natin kay Congressman Marcoleta. Bilang patunay sa alegasyon ng mambabatas, iprinisenta niya ang mga kopya ng mga resibo ng transaksyon ng bank transfer sa isang press conference kaugnay sa inihaing House Resolution para imbestigahan ang kontrata ng Comelec at Mero. Sa Cayman Islands, 2 po ang bangko dyan, Cayman Island National Bank at saka yung Scotia Bank, Cayman Island. Makikita ninyo ang type of account, malinaw naman dyan. At kung kailan po, tinerminate po yung mga accounts. Merong July 8, 2024 at saka July 10, 2024. Ayan po yung mga remarks, makikita nyo yung last withdrawal, July 2, 2024. Cayman Bank transfer, withdrawal transfer 11 July 2024, local bank transfer. Para masuri, inutusan nila ang kanilang volunteers doon sa New York sa Amerika para maglipat ng $100 sa 2 offshore bank accounts na pagmamayari di umano ni Garcia. Dahil dito nakita na nakalagay sa mga resibo na mula sa Chase for Business ay nasa ilalim nga ng pangalan ni George Erwin Mojica Garcia ang naturang offshore bank accounts na kasalukuyang Comelec chairman ngayon ng ating bansa. Ayon pa kay Marcoleta, ang Chase of Business ay isang reputable bank sa Amerika. Kaya ang mga transaction record na na-generate nito ay authentic. Kung makikita po nyo, yan po ay Chase of Business. Yan po ay isa sa platform nung isang US-based institution, a reputable bank na kung tawagin po ay JP Morgan Chase and Company. Yan po ay consumer and banking subsidiary ng isang reputable, world-renowned banking institution based in America. Kaya po yung mga transaction records na generate po ng Chase for Business ay masasabi nating authentic and untampered. Ang tanong, totoo nga kaya ito? At kung may katotohanan man ang lahat ng ito, saan galing ang bilyones na pera na tinatago sa mga offshore account na ito? At bakit sunod-sunod na pina-close account ang mga ito? Dagdag pa ni Marcoleta, mas mabuti magbitiw na lang di umano sa pwesto itong si Comelec Chairman George Garcia at nangangamba nga ito sa darating na eleksyon na baka may kakaibang mangyayari dito. Kaya tara, panuorin natin ang makulit na pagtatanong ng mga mainstream media kay Congressman Rodante Marcoleta. Morning, Congressman Dante. Vic Sumintakop na 25. Based on your presentation, it seems that you are correct. Very conclusive, and you have already filed a House resolution to investigate the matter. So, kung mapatunayan, Congressman Dante, doon sa isasagawang House investigation, what will happen to Chairman Garcia at saka yung sistemang gagamitin sa 2025 midterm election, sir? Hindi ko pa alam kung ano mangyayari kay Chairman Garcia, but I think if we are able to verify all this information, which as of now we have verified some of this,
I think Chairman Garcia should be made to account. Kung ano pa po yung mangyayari, tingnan na lamang po natin sapagkat na-file pa lamang yung resolution sa House of Representatives. Pero ang gusto ko po sanang mangyari ay maging vigilant tayo sapagkat ang sinasabi ko sa inyo ay election, isang national election na mangyayari na ito'y napaka-importante po sa bahagi ng ating demokrasya, sa bahagi ng ating democratic processes. Kaya ko lamang po nililitaw ito ngayon para ipaalam sa inyo na ang pangambang ito ay nagkaroon na po ng basis. Na ipakita ko po na yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron. Hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Good morning, sir. Eddie Galvez, FABC Network News. Sir, ano po masasabi nyo sa kay Chairman Garcia na patuloy na sa ibang commissioner? Sir, Eddie Galvez po. Ed, yeah. Ano po masasabi nyo, sir, sa ibang COMELEC commissioner na patuloy na sumusuporta kay Chairman Garcia sa kabila ng expose nyo o direct hit? I cannot speak for them. I think they should ask Chairman Garcia whether or not, mamaya bibigyan ko kayo nito eh. Kayo na siguro mag-confront sa kanya kung totoo ito hindi. Baring bigyan ninyo yung mga kasama niya sapagkat I think when they conducted their own press con in COMELEC, they were united in supporting the chairman. And that's good. Kung wala namang, kung malinis naman ang chairman, ba't hindi natin suportahan? But in this case, I was able to prove that there are accounts. Ito malinaw na po ito eh. Hindi naman po magsisinungaling ito. Ito pong account na ending in 050, actually, ang kompleto pong account niyan is 107-630-00-10750. Ito po yung Scotiabank Primary Savings Account. Ito namang isa na merong account ending in 8562, ang kumpletong account number, this is in Cayman National Bank. Savings account po ito with account number 400000-012-58562. Yun po yung full number ng account na ating napatunayan na existing in the name of Chairman George Garcia. Kong Dante, clarification lang. With all of these offshore bank account, tapos may napatunayan na po kayo, ito bang mga offshore account na ito ay directly connected doon sa Miro? Ulitin mo nga. Ito bang mga offshore bank account na ito na nakapangalan kay Chairman George Garcia, may koneksyon doon sa Miro? Hindi ko pa masasabing may connection sa Miro, ngunit dahil hindi nga pinapaliwanag yung circumstances kung bakit na-procure yung services ng Miro, yung system at saka yung mga makinang gagamitin, ay matagal na nating sinasabi, lihis sa batas sapagkat ang batas ay kinakailangan magpakita muna ng katibayan na nagamit nga itong hybrid na makinang ito, nakakapalooban ng dalawang applications. Yung DRE, ito yung Direct Recording Electronic Technology, pagsasamahin sa OMR o yung Optical Mark Recognition. So ang dalawang applications na yon gagamitin mo sa isang makina kaya ginamit na hybrid. Wala pa pong nangyaring ganito elsewhere o dito sa ating bansa. Kapag ka ganun ang nangyari, lalabag po tayo sa batas sapagkat ang hinihingi ng batas dapat na gamit na
ng merong katibayan at successfully used ang sabi in prior electoral processes. Hanggang ngayon po, hinahanap natin ang kasagutan mula sa COMELEC, hindi naman nila binibigyan ng katibayan na nagamit na po sa ibang bansa. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, nagamit po yung DRE separate from OMR, ngunit nagkaroon pa rin ng aberya sa Congo, about 45% ng voting stations. Nung ginamit naman ng OMR sa Iran, kagaya po ng mga report na nagsilabas, 70% naman po ng problema associated with voting stations ang naganap doon sa eleksyon na yon. Ngayon, kung pagsasamahin pa itong dalawang ito na hindi naman napapatibayan pa kahit saan, sino makapagsasabi na ang ating eleksyon ay magiging tapat, malinis, maayos, na siyang hinahangad ng bawat isa sa atin? Iyon ang problema eh. Kaya kahit hindi po natin mapatunayan kung saan, bakit ang patutunayan na, ang dapat nilang patunayan, saan nanggaling itong mga accounts na ito, ba't nagkaroon ng maraming accounts at pagkatapos initially dininay niya at ngayon napatunayan natin, nandito. Hindi ba dapat sila ngayon ang dapat na magpaliwanag kung bakit ngayon ay sa kabila ng kanilang pagtanggi ay napatunayan natin na mayroong accounts? Hindi ba kayo nababahala? Ako lang ba nababahala dito? Yes, sir. Congressman. Okay. Alan Gatos po from GMA, DCWB. Puti po no, House Resolution, yung i-final ninyo, ang binabanggit nyo, kung tama pagkakaintindi ko nina, verifikado na yung mga bank accounts, particular yung dalawa na may nakapangalan sa isang George Erwin Garcia. Buti hindi ho nyo isinulong na mag-file ng impeachment laban dito kay Chairman Garcia instead na House Resolution. Pwede naman yung House impeachment. Hindi ko naman mapipigil yung ibang kasama ko. It's another way of addressing this issue. Kung gusto nila mag-file ng impeachment, nasa sa kanila yun. Pero itong sinasabi kong ito na kailangan ay magkaroon muna ng immediate investigation, sapagkat nangangamba nga po ako sa ating eleksyon na kung hindi natin maayos as soon as possible, ilang panahon na lang po ang natitira. Yung impeachment po kasi, bago matapos yun, maraming proseso po yun. Yun po ba yung uunahin natin? Hindi natin muna isasang-alang-alang yung gagawin nating elections next year. Kasi po, baka kung tumagal naman, hindi natin ma-ascertain yung kaganapan o kung ano yung magiging outcome ng ating eleksyon. Kaya nga po, ang ginawa ko, resolution na lang muna para mabilis po nating matukoy ang mga binabanggit po nating mga offshore accounts na nakapagbibigay po ng alinlangan sa atin, lalong-lalo na po sa amin. Follow-up question lang po, Congressman. No? Kasama ho ba dito sa House Reson na kung maaari ay wag na munang gamitin yung rerentahan na mga automated election na counting machine ng biro dahil dito sa lumabas na to, o hindi ho yun kasama dun sa maimbestigahan kasi halos ilang buwan na lang bago mangyari ho yung susunod na eleksyon na Congressman? Kasi po ang mga resolution natin ay hindi po pwedeng pagsamasamahin ng maraming subject matter. Pagdating na po siguro ng pagkakataon at saka na lang mapagtibay na kung ano yung mabilis na gawin. Kasi hindi po natin pwedeng isakripisyo ang ating eleksyon. Hindi natin dapat patagalin ang isyong ito. Dapat sana mabilisan po ito. At ang isa pang ang paraan dito, dahil ito pong usapin na ito nandun pa rin sa Korte Suprema, dahil meron pa pong mga motion for reconsideration ang mga partidong involved doon. Kaya isa po sa inaasahan sana natin na mapabilis po ang pag-address ng problemang ito. Sir, Ronald Ramos from Abante Radio. Para mas mapabilis, di ba, isa sa posibleng nababanggit ninyo,
ay yung impeachment proceedings. Mag-file ng impeachment against Chairman George Erwin Garcia. Now, from your end, bakit hindi na lang po yun ang ginawa ninyo para mas mabilis? Kasi kung dadaan pa ho tayo sa House investigation, mga hearings, something like that, hindi ho ba kakain pa ito ng panahon? At maaaring maka-apekto ito sa nalalapit na po na election period. October is already the beginning of filing of certificate of candidacy. Hindi po ba? Hindi po ba natin pwedeng idiretso na lang doon? And what is the reason ba't kailangan pa natin paikutin ito through House investigation rather than filing a direct impeachment complaint against the chairman of COMELEC? Alam niyo yung impeachment, hindi naman isang araw lang natatapos yun eh. Yun lamang pagkuha ninyo ng consent ng mga miyembro, pagtatalunan pa yun. Magkakaroon pa po ng, ang impeachment process ay magsisimula po sa House of Representatives. Hindi po ganun kasimple yun. Kagaya po ng nangyari na nalaman na po ninyo mga impeachment process na ginawa natin sa Pangulong Estrada, Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, at itong pinakahuli, yung ating dating Chief Justice Sereno. Hindi po ganun kadali ito. At pagkatapos pupunta pa po tayo sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial doon. Doon tatapusin. Bago po mangyari yon, siguro tapos na po yung period ng election bago natin maumpisa ng election ay ang impeachment baka Mayo na po yun 2025. Okay. So what are we trying to achieve in filing this resolution 1827 kung hindi rin naman mauuwi sa impeachment? Mananatili din pala sa pwesto si Chairman George Garcia. So, what will happen after this ng investigation? Ano magiging rekomendasyon ninyo just in case? Kaya ko nga po in-expose ito, kagaya na sinasabi mo, kung mananatili sa pwesto si Chairman Garcia, sa palagi mo ba dapat pa siyang manatili sa pwesto? Gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, napatunayan natin na meron palang accounts. Pero the only way to remove him from office is impeachment. Tama po ba? Pero kung magre-resign siya, pwede rin, hindi ba? Well, that is on his decision. Dapat yun ang tinanong mo sa akin. So your pwede move, siyang mag-resign. So parang ang gusto po ninyo mangyari, your call is for George Erwin Garcia to resign. It is an option for him. Okay. Unless he is able to explain this well. Okay. Which is acceptable to the public. Okay. So, doon sa mga bangko, sir, ang sinasabi ni Chairman Garcia, hindi pa siya nakarating doon sa mga bansang binabanggit. Hindi ka naman kailangan pumunta ron hindi po ba he should kailangan know better. Hindi po kailangan ng personal appearance pag mag-o-open ng bank account? Yes, he should know better. Sabi ko nga sa itong Chase na pinakita natin ito, pwede kang mag-deposit Okay. Online pwede kang mag-open So, hindi nyo alam yon? Ibig sabihin po, nag-open si Chairman Garcia ng account outside US, yung sa New York account na binabanggit nyo kanina na dalawang active. Tama Bakit ba? nagkaroon siya ng account which is now verified? Okay. These documents will not tell a lie. All right. So, thank you. That's it. Kenneth Basilio, Business World. Kausap ko po si Chair Garcia ngayon at sabi po niya, sana raw yung mga allegations na ibinabato na po sa kanya ay magawa under oath. Are you willing to cite these allegations under oath po ba? Ano yung tanong? Ayun, ang sabi po ni Chair Garcia, sana raw yung mga allegations na ibinabato niyo po sa kanya. These are not allegations. I am now putting forward documents showing that he has accounts in Cayman Islands. Na-prove na natin Anong allegations ang sinasabi niya? I am not alleging anything. I am proving that the accounts are active. They are real. Ito po Do you understand the significance of these documents that I have shown to you?
I think the burden shifted to him already. Can he explain this? He should explain all this. Sana meron na akong mga ibang kasama na gumawa nun para hindi lahat sa akin nakapasan sa aking balikat. Kaya ang ginawa ko muna is a resolution directing the appropriate committees in the House of Representatives to look into this several offshore bank accounts. Para naman po siguro mapatunayan natin for possible violation of Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices and including the Plunder Act, Republic Act 7080. Kasi ang threshold lang ng plunder is 75 million. Ang pinag-uusapan natin almost $1 billion already. So are the members of media not scandalized by this? You seem to be very silent. Congressman, isang tanong pa po. Yes, sir. Ewan ko kung tama ako ha. Sa pagkakataon po ito, yung mga dokumentong hawak po ninyo, sinasabi po ninyo na, is that verified already or mga ano pa? Kasi parang pakiramdam ko, or kung tama ako or mali, please correct me. Ang burden of proof regarding these documents ay nasa inyo ngayon para patunayan kung totoo po yan. No, the burden of proof now shifted to George Garcia. I showed documents that the bank accounts are active, name in his, they are in his name. Okay. Hindi ba nyo nakita? Nakita naman po namin. Kasi meron din pong bank account na pwedeng kapangalan ko eh. Ano po? Meron pong bank account na pwedeng kapangalan ko at gumamit na ibang address. Di po ba? Kung ako naman yon on my side. Is there any, let's say, parang patunay or certification from the bank in New York telling that, authenticating the papers that you received? Kailangan nyo pa po ba yung, online na po ito eh. Yung aming volunteer, nag-deposit siya online. Okay. At nga lumitaw dito sa kanyang sinubmit sa amin, tinakpan ko na lang para hindi na makita yung account niya. Lumilitaw talaga na nakapag-deposit as shown by these two separate deposit transactions dahil na-debit sa account niya yung $200. Okay. So, ano pa po yung proof na gusto nyong makita? These are verified documents already coming from a reputable platform which is a platform of no less than JP Morgan and Chase Company. Mm-hmm. Ito yung I think this is a multinational US-based financial institution. Sa palagay ko, kaya ko ginamit na yung JP Morgan and Chase Company para makita ninyo na hindi tayo nagbibiro rito kasi mahirap talagang mag-verify kung hindi mo magagamit yung mga ganitong platform. Plus may opisina sila dito. Dapat sana, yung sinasabi ko, yung NBI and the AMLAC, sila dapat ang tumulong sa akin eh. Pero sa ngayon, makikita ninyo, ewan ko, kung meron silang ginawa, despite the fact that they were issued a waiver of bank secrecy by Chairman George. At the resolution, darating ba yung point na patatawagan din ninyo sa House itong mga binabanggit ninyo para imbestigahan? Precisely, yun po yung ating gustong mangyari at kung makakatulong kayo, kailangan nating bilisan na ito. So anong may tutulong ng media, for example, in ang may relation tutulong to this? Po ng media, why don't you ask him? Kasi bibigyan ko kayo ng kopya nito, pa-xerox nyo na lang. And let him explain this. Ito po ay hindi pwedeng invento lang.